ng opinyon, pagtingin, pananaw o kuro-kuro ng mga bisita at panauhin o mga anchors o host sa programang ito ay sarili at tanging opinyon at pananaw ng mga nabanggit at hindi opinyon o pananaw ng Aliw Broadcasting Corporation, mga producers o mga namamahala ng Aliw Broadcasting o anumang organisasyon na affiliated sa network at kailanman ay hindi iniendorso ng Aliw Broadcasting Corporation ang mga nabanggit na opinyon at pananaw sa programa. Gising na! Bagong tabang! 401. Mga balitang gigising sa'yo sa Pinoy Gising Headlines. Ngayon po ay panibagong linggo, panibagong araw po ng Lunes, 11 na po ngayon sa buwan ng Agosto 2025. Narito na mga headlines. Pinoy Gising! Ito na naman tayo, bagong bagyo o bagyo sa labas ng par, bumasok na po sa ating bansa at tinawag na pong Goryo, tsansa ng landfall, Bomalabs! Pinoy Gising! Senador Lacson binati ko sa mga kapwa-senador sa ginawang botohan tungkol sa impeachment case ni VP Sara. Pinoy Gising! Koreanong may Interpol Red Notice timbog sa Parañaque. Pinoy Gising! Balita sa ibayong dagat, Armenia at Azerbaijan lumagda ng peace treaty sa White House matapos ang 4 na dekada ng digmaan. Pinoy Gising! Sa sports, Pinay tennis sensation Alex Iyala bahagyang bumaba ang WTA ranking sa world number 68. Pinoy Gising! Sinira ang bagahe mo ng airport dahil pinanghinalaang iligal ang laman nito. Alamin ang parusa at karapatan mamaya sa NBI. Nako, bawal ito! Pinoy Gising! Totoo nga ba na ang galit na hindi na ilalabas ay maaaring magdulot ng psychosomatic illness? Mamaya, let's prove it! Pinoy Gising! Pinya po pineapple, pinya ng Pilipinas ni-reject sa ibang bansa. Alamin natin at kumpirmahin mamaya kung facts or fake. Pinoy Gising! At sa mga naglalaki ang ulo ng ating showbiz news, Matet de Leon nagpaliwanag sa pag-iyak habang nagla-live selling. Pinoy Gising! At Gina Alahar inaming gumagamit dati ng, naku po, droga. Tayo nang isigaw ang sigaw ng sambayanan. Pinoy Gising! Bangon na, tayo na! Dahil ang dami nang nangyari. Alamin ang mga balita, alamin ang mga latest. Live na live sa DWIZ News Nationwide, DWIZ News TV at Aliw Channel 23. Nakalive din sa lahat ng DWIZ Digital Channels. Sino at ano ang mga pinag-uusapan sa lahat ng mga tumpukan? Sino ang mga trending at viral? Gisingin ang mga uga, gisingin ang mga dugo. Kasama sina Daryl Justin at Larmaine Barreto sa Pinoy Gising! Monday! Got nothing in my brain. Sa mga tinatamad pa dyan, That's what people say. wakey na po, it's a Monday! That's what people say. Panibagong week na naman at meron tayong dapat asahan ngayong linggong ito. Lalo na pagpatak ng Thursday. That's what people Pa rin sa say. ating mga kababayan, pwede naman umasa pagdating ng Friday. Can't stop Isa yan sa mga paboritong araw ng mga manggagawang Pilipino. Yung iba, pwedeng today dahil 10:25. Yung iba naman, pwedeng 15:30. So Friday po yun. Kaya kung tinatamad-tamad po kayo, kung kayo'y walang gana, kung kayo'y naghanap ng motivation, ng inspirasyon sa linggong ito para magtrabaho, kumayod at magsipag for the entire week, eto na po ang sign ninyo. Monday. Oras na para magsipag, oras na po para bumangon, oras na para mag-wakey, magkaroon ng energy, hindi allergy. Huwag kayong tumulad sa amin, punong-puno ng allergy. Ito
pala epekto ng isang araw na wala. Uy, gusto ko magpasalamat kay Gargara, kaya parang Angelo ha, dahil nga sinalo ko siya nung Monday. Monday ba yun? Tuesday ko ata sa sinalo sa Network News. Sinalo niyo ako nung Friday. Wala ako nung Friday dahil ako mayroon akong mahalagang tulog. Tulog ko lang. May mahalaga akong misyon nung nakaraang Friday. Meron akong, may responsibilidad ako bilang isang anak. Kailangan maging bilang anak din, bilang mabuting bunso sa aming pamilya. Isa to sa mga paboritong kanta ng pamangkin ko ang tawag ka sa akin si Manix. Di ba Jen, nakita niyo siya nung nung birthday ko, tapos nakita niya kayo, ang sabi sa pamangkin ko, no. Natakot siya kasi parang isang buong barangay ang pinapunta ko, parang Daniel ang birthday ko. Lahat sila doon, happy birthday Daryl. Pagdating ng pamangkin ko, tawag sa akin nun kasi uncle ako nun. Tapos ang palayo ko kasi sa bahay, hindi Daryl. Palayo ko sa bahay. Sabi niya sa akin, no. Ayaw niya, di ba? Kahit masaya yung mga tugtog sa kanya, nung nakita niya na parang isang buong barangay yung nasa bahay namin, no. Pero patugtugan mo ng ganyang kasasayang kanta, okay na okay pamangkin ko. Narinig niyo ba isang sinabi ko sa headline kanina? Bagamat may slight bad news tayo dahil pumasok na nga ako. Baka noong nakaraang Friday ata pumasok itong si Fabian. Si Fabian pumasok nung wala ako nung Friday, tas lumabas ata nung Sabado. Sabit naman ng Sunday, ayun, ang nangyari naman, pagpatak na alas 11 ng gabi, may details ako niyan mamaya, may detalye tayo niyan mamaya. Nawala na nga si Fabian. Eto naman si Goryo. Si Goryo, tama ba ko? Si Goryo pumasok na pala ng Philippine Area of Responsibility. In a few minutes, alamin natin kung tayo ba ay dapat maghanda o hindi. Pero at the end of the day, bagamat malayo man sa kalupaan ng bagyo, ang palagyan natin paalala, mas magandang ready ho tayo sa anumang mangyayaring sakuna para dire-diretso, smooth and steady tayo. Para naman ang ating mga kababayan, gaya nga na lagi natin sinasabi na pag-uusapan, hindi pa ho ba tayo napapala? Lagi naman may bagyo, di ba nga, imbis na ang mindset niya, di ba, lagi ko kino-comment na sana naiisip ng government na imbis na handa na po tayong rumisponde pagka nagbaha po, sana ang maging item natin o maging statement ng ating government, handa po ang ating mga lugar na hindi hubahain. Kasi naayos na yung mga flood control project. O isa sa mga nagbanggit nung, hindi ko alam kung kailan to, hindi ko alam kung Friday ito, pero nakita ko tong item na to online. Itong si San Miguel Corporation CEO Ramon Ang ay nagboluntaryo na ata, nagpahayag ng statement ito si SMC CEO si Ninong namin ni Larmin yun si Ninong Ramon Ang. Ayan, Ninong, good morning. Sabi po ni RSA ni Ramon Ang ng San Miguel Corporation na magvo-volunteer siya na walang gagastusin ng gobyerno at ang taong bayan na matulungan ang masolusyonan ang mga pagbaha dito sa Metro Manila. Kung naman ang detalye noon, malamang sila at saka ang government na ang mag-uusap para doon. Pero may ibang mga agency, nagtatalo-talo sila kung sino ba dapat ang managot sa usaping pagbaha. Ay, nako. Basta ang alam ko, yun na nga, dapat masolusyonan na yan at dapat masolusyonan na sa lalong madaling panahon. And that's what they don't see. Alas 4:08 na po na magandang Monday morning, August 11, 2025. Gising-gising na po, wakey-wakey, bangon-bangon na po tayo. May pasok po today on a Monday morning. Sumasayin nyo palagi at sumatin lahat ang panibagong edisyon ng Pinoy Gising sa DWIZ at Aliw Channel 23. Good morning din po sa mga kababayan natin sa DWIZ News FM sa Dagupan. Magandang morning po sa inyo. Hanggang 5 a.m. tayo kasama ng mga nasa Dagupan, pero dire-diretsong balitaan at kulitan hanggang 6 a.m. ang ating pagsasaluhan sa Metro Manila at dito po sa nalalabing bahagi ng ating bansa na naka-hook up sa atin via Aliw Channel 23 nationwide, DWIZ 882 Metro and Mega Manila. Maging sa live streaming natin online, Facebook page, YouTube channel. Good morning po sa inyo. Dahil ngayong Monday, matigabo. Marami tayong pag-uusapan, marami tayong mga balitang hihatid sa inyo. Dire-diretso na tayo. Habang kumakaripas sa takbo, si Larmaine Barreto at si Anton, nakapumunan nyo makakasama. Daryl, Justin! Pinoy Gising! 9 na minuto na po, 9 minutes makalipas ang alas 4 ng magandang Monday morning. Dako na tayo sa detalye ng mga balita. Pinoy Gising! Eto na nga, usaping lagay ng panahon, pumasok na ang bagyong may international name na Pudul. Tama ba ako? Babasa ko dito. Pudul, ito ay galing daw ng North Korea. Yung pangalan na Pudul. Napakapasok na po ito sa Philippine Area of Responsibility at pinangalanan na pong bagyong Goryo. O tapos na tayo sa Auring, Bising, Krising, Dante, Emong,
Fabian. Ngayon, nasa letter G na tayo. Kung di ako nagkakamali, ito na po yung ikapitong bagyo na pumasok sa ating bansa ngayong 2025. Sa pinakahuling ulat ng Pag-asa, namataan ang bagyo sa Layong. Sa Layong, may bagong data na ba ito mula sa ating 4 a.m. bulletin ng Pag-asa? Wala pa. Sige, sa latest po na meron tayo, pinakang latest update ng Pag-asa, namataan ang bagyo sa layong halos 1,700 kilometro, silangan po ng Hilagang Luzon. Kumikilos ito pakanluran o westward sa bilis na 20 kilometro kada oras at may lakas ng hangin nasa 110 kilometro kada oras malapit sa gitna at paggugsong aabot naman ng 135 kilometro kada oras. Samantala, hindi inaasahang tatamas ang bagyong Goryo sa anumang bahagi ng kalupaan ng ating bansa. Ganun pa man, maaari itong hilahin po. Ito na naman yung pinag-uusapan natin. Wala mang tumatamang bagyo sa kalupaan natin, hihilahin po ng mga dumadaang mga sama ng panahon ang hanging habagat o southwest monsoon na magdudulot ng mga pag-ulan at malalakas na hangin sa ilang bahagi ng ating bansa, partikular na po sa western sections ito. Kaya't manatiling nakatutok sa DWIZ News Nationwide at Aliw Channel 23 para sa pinaka-latest na balita tungkol sa lagay ng panahon. Pinoy Gising! Sa iba pang detalye ng ating mga balita mula Bagyo, balik tayo sa mainit na usapin ng politika. Iginiit ni Senator Panfilo Lacson na mas mabuting pinili ng Senado na huwag munang kumilos habang hinihintay ang desisyon ng Korte Suprema sa motion for reconsideration sa kaso ng impeachment ni VP Sara Duterte. Sa panayam ng DWIZ, sinabi ni Senator Lacson na nag-abstain siya sa pagboto pabor o laban sa pag-archive ng articles of impeachment dahil ayaw niyang suwayin ang Korte Suprema pero ayaw niya rin itong tuluyang ibaon ang nasabing kaso. Sa akin, ang best action na ginawa sa ng Senate, inaction. Although immediately executory, nagko-comply kami sa immediately executory by not moving, by not doing any action. Nagko-comply kami kasi immediately executory. Huwag tayong gumalaw, huwag tayong mag-convene, huwag tayong mag-proceed sa trial kasi merong immediately executory on the basis of unconstitutionality at saka maraming problema, di ba? So kung hindi kami gumalaw, nagko-comply kami, hindi kami tumataliwas sa order ng Supreme Court. Sinabi rin ng mambabatas na ang pag-utos ng Korte Suprema sa lahat ng panig na magkomento sa motions for reconsideration ay indikasyon na bukas itong muling repasuhin ang kaso dahil sa mga sinasabing pagkakamali sa mga facts. Binatikos din ni Lacson ang ilang kasamahan sa Senado dahil ayon dito halata ang kulay politikal ng mga ito. Sabihin na nating dead, pero pwedeng i-resuscitate, pwedeng mag-Lazarus. Pero gano'n ang tawag nila. Pagka in-archive mo yung isang issue o isang pag-uusapan, in-archive mo, ang parang impression kagad, dead. Hindi na sinabi ni Senator Soto. Pero may pag-asang mabuhay. Napakinggan po ninyo ang tinig ni Senator Panfilo Ping Lacson sa panayam ng DWIZ. Pinoy Gising! 13 minuto na po, 13 minutes makalipas ang alas 4 ng morning na aresto ng National Bureau of Investigation at Bureau of Immigration ang isang Korean national na wanted ng Interpol dahil sa kinakaharap na multiple fraud charges. Nahuli ang suspect na si Jang Sejong na may aktibong Interpol Red Notice sa pamamagitan ng pinagsamang operasyon ng NBI International Operations Division, BI Fugitive Search Unit at kinatawan ng Supreme Prosecutor's Office ng South Korea. Sumailalim na sa booking procedures ng NBI ang Koreano kabilang ang fingerprinting, photographing at medical examination bago i-turn over sa BI para sa deportation proceedings. Kaugnay nito, pinuri naman ni NBI Director Jaime Santiago ang naging matagumpay na operasyon ng Pilipinas at South Korea sa pagpapatupad ng international justice at pagdugi sa mga puganteng nagtatago sa bansa. Pinoy Gising! Ito, may slight wonder lang ako na nangyayari dito lalo na sa may immigration area ng ating bansa kung bakit ang daming mga foreign nationals na nakakapasok sa ating bansa, although meron silang mga notices galing mismo sa Interpol. Ganun ba na hindi, tanong ko lang naman ito, hindi ba yun na nga, hindi ba namomonitor ng ating mga law enforcement agencies ang latest notices na meron sa Interpol? O sige, sabihin na natin maaari nakalusot, gumamit ng passport, kung ano naman mga dokumento, o yung mas kilala na sinasabi nila mga backdoor channels. Pero duda naman ako na nag-backdoor ito. Sana mas nakikita maigi ng ating government yung mga ganito klase mga notices para hindi na nakakapaminsala pa, hindi na
nakakaperwisyo, nakakabahala na may mga dayuhan pong may mga pananagutan sa kanilang mga pinanggalingang bansa para mapanatiling safe ang Pilipinas. Pinoy Gising! 15 minuto na po, 15 minutes makalipas ang alas 4 ng morning, hinikayat ng Office of the Civil Defense ang publiko na maghanda para sa mga emergency at advisories ukol sa inaasahang patuloy na pag-ulan dala na southwest monsoon o hanging habagat. Ayon po sa Pag-asa, posibleng maramdaman ang habagat sa kanlurang bahagi ng Luzon, Ilocos Region, Batanes at Babuyan Islands habang panakanakang ulan sa malaking bahagi po ng Kalakhang, Maynila o Metro Manila. Paalala ni OCT Officer in Charge at Assistant Secretary Bernardo Alejandro IV, maaari itong maghatid ng pagbaha at landslide, partikular sa mga lugar na mataas ang tsansa na maapektuhan ng pag-ulan. Dagdag pa ni ASEC Alejandro, patuloy ang pagpapatupad nila ng preventive measures upang mabawasan ang epekto ng habagat at handa rin anya ang ahensya na tumugon sa anumang emergency. Pinoy Gising! Pumalo naman po sa mahigit 2 milyong pamilya o 2 milyong family food packs ang naipamahagi ng Department of Social Welfare and Development o DSWD sa mga apektado ng mga nagdaang bagyo at habagat sa ating bansa. Batay sa pinakahuling tala ng kagawaran, pinakamaraming natanggap ang Central Luzon na mayroong mahigit 5,000 FFPs o yung family food packs. Sinundan naman ito ng Ilocos Region, mahigit 400,000 at ang NCR na nakapamigay po sila, nakapamahagi ng halos 400,000. Patuloy pa rin ang pamamahagi ng ahensya ng ayuda sa mga pamilyang apektado ng mga nagdaang sama ng panahon. Pinoy Gising! Alas 4:16 na po na magandang Monday morning, iminungkay ng Center for People Empowerment and Governance ang pagtatatag ng People's Audit Committee na layong bantayan ng mga proyekto ng pamahalaan, partikular ang sinasabing korporasyon sa flood control projects. Ito na naman, ano na kayang resulta sa usaping flood control project? Binubuo ang proposed audit panel ng mga non-government organization na NGO at anti-corruption watchdogs na layong tumayo bilang oversight committee sa mga government officials at private contractors na bahagi ng mga proyekto ng gobyerno. Sa panayam ng DWIZ, inilahad ni Senpeg Vice Chairman Professor Ronald Simbulan na ipinasa na ang nasabing proposal sa ilang kongresista na maaaring sumuporta sa proyekto, gayon din sa bagong Department of Economy, Planning and Development o DepDev. Nag-submit kami nitong proposal na ito. Actually, hopefully, they will soon respond sa ilang mga kilala naming matitindong congressman, legislators na alam namin hindi mga hindi questionable yung kanilang background. At saka nag-submit din kami sa ditong proposal sa yung bagong Department of Economy and Development. So hopefully they will act on it. Ayon din kay Professor Simbulan, maliban sa national government, isusulong din nila na magkaroon ng audit panel ng counterpart sa local level ng gobyerno. Actually, ang pinaghugutan nga namin dito yung local level, success story on the local level. Kasi lalo na yung mga communities on the front lines of flooding, dahil sila yung nagbe-bear ng grant ng fully executed or ghost infrastructure projects. Kailangan ma-involve sila at the local level. May parang parallel na counterpart. Napakinggan po ninyo ang tinig ni Center for People Empowerment and Governance Vice Chairman Professor Ronald Simbulan sa panayam exclusive ng DWIZ. Pinoy Gising! 18 minuto na po, 18 minutes makalipas ang alas 4 ng morning, nanindigan si Senate Minority Leader Vicente Tito Sotto III na ang pagdedeklara ng Korte Suprema na unconstitutional sa impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte ay pag-amyenda sa proseso ng impeachment. Ayon kay Senador Sotto, maihirapan ng makapag-file ng impeachment case sa mga public officers dahil sa ibinigay na 7 new rules of impeachment ng High Tribunal. Sa panayam ng DWIZ, sinabi ni Senate Minority Leader Tito Sotto na tanging Constituent Assembly na lamang o CONAS ang maaaring magtuwid sa inamyendahang rules of impeachment ng Korte Suprema. Ang isip nila, magbabago na isip ko sa tiyatya. Ako papayag niya ako sa pagtiyatya na mag-Constituent Assembly na tayo. Ang malungkot dito, constitutional change para maibalik yung binago nila. Ang ganda ng explanation nila Christian Monsod, nila Adolfo Ascuna, nila Renato Puno, Tony Carpio. Ang gaganda ng explanation nila kung bakit importante yung option 3. Basta naka 1/3 ng pirma. At impeach na yun. At pwede nang umpisa sa Senado yung impeachment trial.
Napakinggan po ninyo ang tinig ni Senate Minority Leader Vicente Tito Soto III sa panayam ng DWIZ. Pinoy Gising! 20 minutos na po, 20 minutes makalipas ang alas 4 ng morning. Aminado si Senator Bam Aquino, Chairman ng Senate Committee on Basic Education at Committee on Science and Technology, na hindi na niya inaasahan na mabago pa o magbago pang desisyon ng Korte Suprema kaugnay sa naging pasya nito sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Sinabi ni Senator Aquino na malabo nang maiba ang posisyon ng mga Supreme Court Justices. Sa pareham ng DWIZ, binigyang diin ng Senador na mahalaga na manindigan ng Senado sa papel nito sa konstitusyon, anuman na maging hatol ng Korte Suprema kaugnay sa isyu ng impeachment case ni VP Sara. Dagdag pa ng Senador, hindi tungkol sa pagiging inosente o pagkakasala ni VP Duterte ang basihan ng kanyang naging boto, kundi sa kung anong dapat ginagampanan ng Senado sa konstitusyon, lipunan at kasaysayan. Sa totoo lang, I don't expect the Supreme Court to change its decision, no? Hindi naman ito kasi a matter of mayroon bang 8 Supreme Court justices na magbabago ng posisyon, no? Alam naman natin na hindi talaga 'yan likely o hindi siya malamang mangyayari, pero yung mahalaga, tumayo tayo sa sarili nating paa at mag-assert tayo ng ating independence. At least on that matter, the arguments na sinusubukan naming ibigay ay hindi tungkol sa politika. Tungkol ito sa role ng Senado. Kumbaga, para sa akin, dapat nag-assert tayo ng independence ng Senado as a co-equal branch of government. No? At least in that case, akala ko baka mas marami tayong makukumbinse. Kasi hindi naman to tungkol sa innocence or guilt ni Vice President Sara na siguro mas malapit-lapit sa mga politikahan. Di ba? Ito naman ay tungkol sa papel ng Senado, kung ano yung papel na dapat ginagampanan niya sa ating konstitusyon at sa ating lipunan at kasaysayan. Ayan, ang liit ng letra, dire-diretso ka da. Tama yan. Napakinggan po ninyo ang tinig ni Senate Committee on Basic Education at Committee on Science and Technology Chairman, Senator Bam Aquino, sa panayam ng DWIZ. Pinoy Gising! Sa oras natin na 22 minutos makalipas ang alas 4 na magandang Monday morning, Paren Daniel, tanggap muna tayo ng isang report. DWIZ Patrol Report. Footbridge sa Maynila na daan-daang milyong piso ang halaga pero hindi pa matapos-tapos, pinaiimbestigahan ni Senador Tulfo. Kung sinong Tulfo yan, alamin sa report ni Patrol 19, Sally Ortega Bueno. Pinaiimbestigahan sa Senado ni Senator Erwin Tulfo ang isang footbridge sa Maynila na bukod sa daang-daang milyong pisong overprice ay iniwang hindi tapos ng Department of Public Works and Highways. Ayon sa isang dokumento na nakuha ni Senator Erwin Tulfo mula sa DPWH, ang Pasig River Esplanade Footbridge ay pinondohan noong 2019 ng mahigit 284 million pesos at may haba ito na 350 feet o 107 linear meters. Ayon pa kay Senator Erwin Tulfo, base sa records ng ahensya, ang Binondo Intramuros Bridge at ang Estrella Pantaleon Bridge na kapwa na sa Maynila ay nagkakahalaga ng 1.3 million pesos kada metro, pero itong footbridge ay 2.6 million ang halaga kada metro. Ang neophyte na senador ay nagsabi na dapat ipaliwanag ng DPWH kung bakit mas mahal pa ang footbridge na ito kaysa dalawang tulay sa Binondo na daanan ng mga sasakyan. Ang pinakamasaklap pa ayon sa senador, 6 na taon na hindi pa tapos ang tulay dahil pawang mga poste pa lamang ang naitatayo. At ang masama pa rito, ubos na daw umano ang pondo na mahigit 283 million pesos. Napagalaman na panahon pa ni DPWH National Capital Region Director Ador Canlas na ngayon Undersecretary na anang maaprubahan at umpisahan ang naturang questionable proyekto. Ayon kay Tulfo, tanging si Undersecretary Canlas lang ang makasasagot kung bakit pinayagan niya ang pagkamahal-mahal na bridge at kung bakit hindi pa ito tapos hanggang sa ngayon. Ito sa Patrol 19, Sally Ortega Bueno, para sa impilang metodong lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air agad-agad DWIZ Patrol Report.
Mamaya marami pa tayo mga reports mula sa labas ng pilan. Pero ngayon, Matet De Leon nagpaliwanag sa pag-iyak habang nagla-live selling. Why oh why? Andito na siya. Alamin natin ang showbiz report mula kay Anton. Mga latest na pinag-uusapan, mga latest na pinagchichismisan. Pinoy Gising Showbiz Spotted. Ay, ito na! Ay, good morning. I miss you. I miss you too. Kamusta naman si Gargar nung Friday? Ay, nako. Hi. Oy, Gar, thank you Oo nga. Ay, nako. Walang kwenta. Uy! Yung pa yung ending, no? Balita ko nga, napaka-early daw. Mga 3:45, ready na raw magprograma eh. Oo nga. Oo, napakasipag naman ito ni Gar. Oo. Ganyan, Hindi pa, sarado pang ating istasyon, nagdadaldal na siya dyan. Tawag doon, practice. Correct. Ay, anyway, sa aking balitang showbiz, naibalita natin ito dati pa, no? Itong si Matet De Leon, naiyak siya habang nag-live selling. Oh, yes. Oo. Ngayon, in-interview siya, maraming gusto mag-interview sa kanya, pero isa lang ang kanyang pinagbigyan, si Chinky Tan. Oo, ang kilalang wais sa pera. Yes, oo. Ito ay dahil sa yung kay Matet, ipiniliwanag niya, sabi niya, si Chinky Tan ang pinagbigyan niya dahil maganda raw pagkaka-message sa kanya ni Chinky. Ni Chinky Tan. Oo. Kung kaya't napahinuhod siya nito na magpa-interview. At dito nga inamin nitong si Matet na talagang napaiyak siya dahil idinamay ng basher habang siya ay nagtitinda, nag-online selling, ang kanyang yumaong inang si Nora Honor. Oo. Ayon dito kay Matet, nandun siya sa harap ng camera para magbenta dahil binayaran siya ng brand na ibinebenta niya yung produkto ng mga ito at hindi siya doon at hindi siya nagtitinda hindi siya nag-live selling para pansinin yung mga basher. Actually, nabasa na raw niya yung komento na yun na wala nang proyekto kaya yan nag-live selling na lang. Sabi gano'n. Sabi niya, nabasa na niya yun at hindi niya ito pinansin kasi nga walang dating sa kanya yung mga ganun bashing Exactly. Oo, hindi niya pinapansin yun. Pero nung nakaharap na raw siya sa camera at tawag dito, hawak na niya para ipakita yung brand, ay bigla daw lumitaw yung comment ng isa na, suplado yan kaya iniwan ni Ate Hay. Oo. Doon na siya talagang hindi nakatiis at talagang sinagot niya yung nasabing komento na habang siya ay nag-live selling na hindi raw niya napigilan ang kanyang sarili kasi nga idinamay na yung kanyang kayayao lamang o kamamatay lamang na ina. Sabi nitong si Matet, respeto na lamang para sa kanyang ina. Ibas na raw siya, sabihan na siya ng kung ano-ano, pero wag daw idadamay ang kanyang ina dahil hindi niya raw talaga kaya na hindi ipagtanggol ito. At saka a person can only take so much. Yes. Diba? Meron talaga din tayong breaking point. Correct. Oo. Kaya lang ang problema kasi sa mga netizen sa ating mga kababayan na nambabash, yung mga basher kapag ka naapektuhan ka, mas lalo kayo babash. Yes, kumbaga kasi parang, successful ako. Di ba? Na-trigger ko siya. Oo. Ayan. More to come. Yan ang mantra niya mga yan walang konsensya ang mga yan ako. Yes. Kaya sabi nitong kaya itong si Matet ay nakikiusap siya na sa mga susunod na gagawin niyang pag-live selling, isa na naman daw, wag na magkokomento ng tungkol sa kanyang ina dahil talagang sabi niya ay talagang nasasaktan, naapektuhan talaga siya ng gusto. Exactly. Sabi niya gano'n. Tsaka namayapa na yung tao. Tama Oo na. nga. Kaya nga, di ba may sinasabing rest in peace? Yes. Pag hindi tinigyan yan, kay susunod dyan. Oo, correct. Oo, totoo yun. Tsaka iba ang karma yung ibang karma pagka yung yumaong tao na din minsan mismo ang inaano nyo ang tinitiran ninyo. Wag na ganon. Correct. Aminado naman ito si Matet na talagang sa lahat ng anak ni Nora Honor, siya talaga ang laging kaaway nito. Pero yun ay, syempre, nangyayari talaga yun Tao lang tayo Oo, correct. Nangyayari talaga sa mag-iina yun. Nangyayari yun sa pamilya na nag-aaway ang anak at saka sa magulang. Pero hindi yan lumalaki. Oo, hindi yan lumalaki. May mga pagkakataon na lumalaki pero siguro mga sa 100%, 1% lamang yun o baka 0.1 lamang yun. Tsaka as much as possible,
possible, pagkausaping pamilya nga, hanggat maaari, ayaw na nalang isa publiko yan eh. Correct. Sila na lang yan. Unless may iba tayong kilala mga pamilya na talagang pinapublicize nila ang kanilang pag-aaway-away. Correct, Pero yung oo. iba, as much as possible, hindi. Away pamilya, amin na lang yan. Tama, oo. Ang problema lang kasi, sa artista kasi, kahit anong gusto mong tago, ang gawin mo, talagang lumalabas talaga. Parang there's no such thing as privacy for public personality. Correct. Oo, tama ka dyan. Tama ka talaga dyan. Ay, nako. Di ako nagkamali. Oo. Anyway, kaya sana naman, konting alam mo yon, maging sensitive tayo o maging sensible tayo doon sa feelings ng iba. Yes. No? Para naman, kasi lagi natin tandaan na kung ayaw natin mangyari sa atin, wag natin gawin sa iba. Kasi hodang artista man yan, o ordinaryong tao. Wag. Correct. May feelings po ang mga yan. Yes. Same as we have. Amen. Ayan, diba? Happy Sunday. Oo. Anyway, na mga kibalit ng showbiz at balik na sa iyo, Dada. Salamat, Ton! Salamat po kay Anton sa kanyang showbiz news. Sa oras na, kape-kape, pande-pandesal na, pwede na magsilog sa oras na alas 4:30 na ng morning. Magbabalik po ang Pinoy Gising! We're back! Wakey, bangon na po. Ay, good morning, Pacman! Good morning! Lupit pala kayo. Ang lupit naman sa'yo, may masigabong palakpakan si Daniel. May pasok pala today. May pasok today, akala mo wala. I almost forgot. Muntik ka naman, snooze alarm. Ayan. Snooze talaga. Okay, how was your weekend bago natin dakon si Mama Beth? Okay naman. Okay lang, yun lang. Bye. Lagi naman bitin. Siyempre, pag dapat laging bitin naman talaga. Para may looking forward lagi. Tsaka at least this week, marami tayong ilulook forward, lalo na pagpatak ng Thursday, Friday. Oo nga eh. Ako ang traffic yan. Alam mo, ang traffic, kailan ba? Diyos me, nagpunta kami ng Mall of Asia nung Sabado. Okay. Ang wild. Ay, ang wild? Talaga? Sabi ko mag-IKEA. Hindi pa ako nakapunta na IKEA. So, sabi ko, try IKEA tayo. Walang yung pila nung sasakyan, parang yung pila pa lang yan sa parking, ha? Oo, pati sa loob approaching ng parking complex? IKEA. Buong MOA ata ang traffic that time. May event ba? Sabay-sabay may concert. May SB19 ba nung Sabado? SB19 nung Sabado? Parang hindi ko Basta narinig may yun. concert sa arena. Ang alam ko sa Araneta, yung kay Regine tsaka Vice yung sa Game Zone. Yun yung alam ko. Meron din sa MOA. Meron din sa MOA. Sabado. Tapos nag-Fun Rio. Ay, may takbo! Nung, di ba, Sunday Fun Rio. Sabado pa lang, ang dami ng tao. At saka Sabado pa lang ng gabi, nagsasara na sila ng kalye doon. Oo. Kasi di ba, parang 42K ata siya. So, yes, nakita ko yan. Oo. Ang dami nag-finish ng more than 42 kilometers sa tinakbo. Grabe, 2 hours, no? Yung isang nakita ko, na nadaan na sa feed ko, 3 hours and 12 minutes. Grabe, no? 42 kilometers, believe 5 kami sa inyo. 5 kilometers ko lang. Feeling ko pwedeng tumakbo dyan si Tet. Yan, si Tet mahilig ba tatatakbo yan eh. Sumali ba siya doon? Kaya magpapahinga siya today. Lahat ng edit niya dyan muna, ha? Anyway, okay naman yung weekend traffic as usual. Nako, ako binawi ko lahat sa tulog. Ay, very good. Lalo na noong Sabado. Noong Sabado, paano ba naman? Girlfriend ko, biglang, di ba umuwi nung Friday, nung Thursday ng gabi. Thursday ng gabi. Friday, back to work, pero work from home naman siya, okay lang. Sabay-sabi niya sa akin nung gabi, pinapupunta akong Baknotan. Ay, ang saya. Nag-Baknotan siya. Nag-LU siya nung Sabado. Nagdaga doon yung sandon. Sa Baknotan mismo. Meron doon. Baka nagtatanong kaya sa Chowking nagkatrabaho girlfriend ko. Chowking po ba sa Baknotan? Sa mga parang may bago ata sila doon eh. Alam ko meron. Kasi diba, ang aking hobby ay taga Baknotan. Ang usual na nakikita ko ay Jollibee, McDonald's. Yung McDonald's nga medyo malayo na eh. Pero meron. It's not Baknotan proper. Hindi na sa area ng Baknotan. Jollibee lang meron sa Baknotan. Pero alam ko meron eh. Kasi nakikita yung listahan na. Alam ko meron doon sa Baknotan. Hindi ko alam kung nasa may area mismo, may town proper mismo. Bago. Yun ang hindi ko sure. Baka bago. Tanong natin sa kanya. Malamang, pero ang pinunta niyo doon team building daw eh. So gumawa ng building. Store. Gumawa ng building ang kanilang team. Kaya nga tinawag na team building. Okay. Aga mo, corny. Daddy ka na ba? Hindi pa. Tito, oo. Tito jokes. Siya, good morning. Wala pong allergy ngayon. Energy dapat ang meron. Ay, may allergy ako. Okay lang. Sige, allergy. Sa oras natin. Ito, Factor 4:38 the morning. Report muna mula sa Metro Patrol. Metro Patrol reports.
Ito na naman na napakasipag nating Yusek. Inikutan na naman ang buong Kamanava. Sangang Daan Market sa Caloocan, Malabon Central Market, Tangos Market sa Davao, at ang Gulayang Kadiwa dyan sa Valenzuela. Kompletong-kompleto ang Kamanava. Price monitoring at ulam tips ngayong morning mula sa nag-iisang Yusek na hindi magre-resign kailanman. At ang aming palengke queen, Mama Beth Samson. Mama Beth, good morning! Yes, good morning po. Ay, Monday na Monday, kaya dapat sipagan natin ang trabaho para sa ating mga sa buhay at saka sa mga ating mga regular supporters sa DWIC. Sa bigas, 30 pesos hanggang 60 pesos kada kilo. Yan sa apat ng palengke ng Kamanava na yan. Ang baboy naman, ang kasing laman pigi, 380 na lang kada kilo. Ang liempo, 420 pesos, bababa na siya. At ang manok, 220. Sa gulay, ito, mataas pa rin, hindi pa rin ganun bumababa ang gulay. Dahil ang repolyo, 120 hanggang 160 kada kilo. Pechay Baguio, 140 to 160. Ang sayote, 90 pesos. Samantalang 80 hanggang 100 piso ang kilo ng patatas. Kamatis, 60 hanggang 70. Baguio beans, 160. Ang red bell pepper, 250 pesos hanggang 280. 150 naman ang kilo ng sibuyas at ng bawang, maging ang luya. Ang kalamansi, 100 piso hanggang 120. At ang ampalaya, kukulubit ka sa presyo, 260 pesos per kilo. Sa isda, medyo tumaas din ang ilang isda, katulad ng bangus, 240 hanggang 280 pesos per kilo, pero malaki na yan. Salmon, belly at pusit, 400. Espada, dalagang bukid, 280 hanggang 300. 350 pesos naman ang kilo ng bisugo at sapsap. Ang ulo ng maya-maya, 200, at ang ulo ng salmon, 220. Ang hipon, depende sa laki, mula 280 hanggang 650 pesos. Depende yan sa laki. At yan ay makakabili ka rin ng 100 piso sa small platito na tumpok. Tahong, 120. Ayan, ito ulam tips natin dahil nga napakamahal ng gulay at saka isda. Fried chicken, tinola, kaldereta, menudo, sarsyadong isda, kahit anong isda dyan. Pangat na isda, kahit anong isda rin. Sa kamatis yan, ha? Pangat sa kamatis, pangat sa sampalok. Sinigang sa bangus. Sinigang na bangus sa bayabas o sinigang sa sampalok. Adobong pusit. Ayan. Para sa Pinoy Gising, Metro Patrol Palengke Queen Beth Samson ng DWIZ. Nagbabalita ng tama. Nagbabudget tayo ng tama. Pinoy Gising! Hi, tumatakang menudo. Luis na Luis. Tsaka adobo. May nakain akong adobo ng Friday. Dapat yung menudo, nakapack na rin sa lumpia. Oh, yes. Sabi ng anak ko, lumpia. And don't forget the boiled egg. Yes. Pwede rin yun sa menudo. Ay, sarap. Ay, ang aga naman. Woo! Anyway, samantala, tawag pa tayo ng isang Metro Patrol. Bayan ng Pandi muling wagi sa Sandugo Excellence Award. Congratulations ha. Alamin natin ang detalye mula kay Kuyang Louie Angeles. Yes, magandang umaga. Nakamit ang natatanging pagkilala ng Bayan ng Pandi sa ginanap na Region Sandugo Awarding Ceremony ang Department of Health Central Luzon Center for Health Development sa Best Western Plus Metro Clark Hotels sa Angeles City. Ito ay matapos malampasan ng Bayan ng Pandi ang target na 1% ng blood donation mula sa kabuoang populasyon na nakapagtala ang naturang bayan ng kabuoang 1.43%. Ang Sandugo Award ay isang major award for municipal level. Ito ay inoorganisa ng ahensya sa pamumuno ng Regional Voluntary Blood Service Program at Central Luzon Regional Blood Center upang kilalanin at parangalan ang katuwang ng lokal na government unit, national government agencies, non-government organization, mga pribadong institution at iba pang mga organisasyon para pagpapalakas at pagpapatibay ng mga estratehiya upang maisulong ang voluntary non-remunerated blood donation sa mga komunidad sa Region 3. Ngayong taon, muling kinilala ang Bayan ng Pandi dahil sa mga natatanging kontribusyon nito sa pag-aagapay at pagpapanatili ng ligtas
at sapat na supply ng dugo sa gitnang Luzon. Mula rito sa Bulacan, Metro Patrol Louie Ales, para sa impilang Metodo Lakas, DWIC, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinoy Gising! Salamat, Kuyang Louie Angeles. Samantala, ronda naman tayo sa probinsya. Ronda Probinsya! Mga punong kahoy sa tabi ng National Highway sa Tigaon, Kamsur na peligroso sa mga motorista. Aber, pinutol na po iyan. Detalye mula kay Kuyang Melvin Machado. Nabawasan na ang alalahanin ng pamalang barangay ng Karaykayon sa bayan ng Tigaon, Camarines Sur matapos sa tuluyan ng maputol ang naglalakihang punong kahoy sa gilid ng National Highway. Ang mga punong kahoy sa gilid ng National Highway ay nakitaan na ng pagkabulok at maaaring matumba kung malakas ang hangin at buhos ng ulan na malaking peligro sa mga dumaraang motorista. Labis naman ang pasasalamat ni punong barangay Romeo Boriga Sr. sa DPWH na tumulong sa kanila na maputol ang naturang mga punong kahoy matapos ipagbigay alam ito sa tanggapan ng DNR. Naging malaking issue sa Bicol ang malalaking punong kahoy sa tabi ng National Highway matapos matumba ang puno ng akasya sa New Moriones, Ocampo, Camarines Sur kung saan dalawang magkapatid na nagmumotorsiklo ang namatay matapos madaganan. Isang pasahero naman ng UV Express sa Albay ang namatay matapos madaganan din ng nabuwal na punong kahoy sa tabi ng National Highway. Ito ang Ronda Patrol. Melvin Machado para sa impilang may todong lakas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinoy Gising! Ronda naman tayo sa probinsya. 3 personnel ng Bagao Police Station sa Cagayan tumanggap ng medalya mula kay PNP Chief Police General Nicolas Torre III. May Congrats. daming awarding ceremony ngayon. Parang kailan graduation kailan medal natin? Bakit? Employee of the year na lang. Yan! Yan. Sa aming 3 lang. Selfish eh. No? Alamin natin ang detalye ng awarding na yan mula kay Kuyang Ronald Idol Domingo. 3 dedikadong personnel ng Bagao Police Station kabilang si Police Lieutenant Colonel Noriel Lacangan, Officer in Charge ang pinarangalan at tumanggap ng medalya mula kay Police General Nicolas De Loso Torre III bilang pagkilala sa kanilang kabayanihan, paglilingkod at sakripisyong ibinuo para sa kapayapaan ng bayan ng Bagao, Cagayan. Ang nasabing pagkilala ay ginanap sa Police Regional Office 2, Camp Marcelo A. Adoro, Tuguegarao City, Cagayan. Ang paggawad ng parangal ay bahagi ng patuloy na misyon ng Philippine National Police na itaguyod ang katahimikan, kayusan at seguridad sa bawat komunidad. Bukod sa 3 pinarangalan, 10 personal din ang tumanggap ng medalya na kagalingan bilang pagkilala sa kanilang natatanging husay sa pagtupad ng tungkulin, habang 8 personel naman ang ginawaran ng medalya ng kadakilaan dahil sa ipinamalas nilang katapangan at dedikasyon sa serbisyo publiko. Ang seremonya ng paggawad ng mga parangal ay nagsilbing inspirasyon hindi lamang sa kapulisan ng Bagao kundi maging sa buong komunidad. Patunay ito na kabilang ng mga hamon na natiling matatag at handang magsakripisyo ang mga tagapangalaga ng batas upang masiguro ang kaligtasan ng bawat mamamayan. Ito ang Ronda Patrol, Ronald Idol Domingo, nag-uulat pa simpilang may tudong lakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinoy Gising! Salamat sa ating mga Ronda Provincia reporter. Standby po muna sa oras na 13 minuto na lang, 13 minutes. Bago mag 5 a.m., magbabalik po ang Pinoy Gising! Hi, we're back. Ayan, nasagot ko na yung hello mo kanina. Ayan, 10 minuto na naman po, 10 minutes bago mag 5 o'clock in the morning. Ronda ulit tayo sa probinsya. Ronda Probinsya! Isang konduktor ng bus patay ng masagasaan ng 2 beses dyan po sa may Etivac, dyan po sa may Cavite. Detalye mula kay Kuyang Arman Cambe. Kuyang Arman, good morning. Good morning sa inyong dalawa. Dead on the spot ang isang konduktor ng 2 beses masagasaan ng 2 magkasunod na sasakyan habang tumatawid sa Arnaldo Highway, Barangay San Francisco, General Trias, Cavite kagabi.
Ayon sa tanggapan ni Police Colonel Ariel Red, Cavite Police Director, tumatawid ang biktima sa naturang highway nang una itong mahagip isang Toyota Vios na minamanan sa nagngangalang Hill na tubong Imus, Cavite. Tumilapot ang biktima sa gitna ng highway kung saan isa namang dump truck ang sumagasa dito. Sa tindi ng pagkakasagasa, halos nadurog ang katawan ng biktima. Sumuko ang driver ng Toyota Vios samantalang tumakas naman ang driver ng dump truck na siya ngayon pinaghahanap ng kapulisan. Arman kami mula Calabarzon, nag-uulat pa si Pila may todo lakas. DWIC nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinoy Gising! Samantala, sinira ang bagahe mo ng airport dahil sa paghinalang iligal ang laman yan. Bawal pala yan. Hindi, bawal ho talaga yan. Alamin natin ang pwede nyo ireklamo yung kasong pwedeng relate dito sa insidenteng ito sa ating NBI. Nako, bawal ito. Alamin kung bawal o hindi. Dahil kung di mo alam to, kaso ang kakaharapin mo sa NBI. Nako, bawal ito. Sinira ang bagahe mo sa airport dahil pinaghinalaang iligal ang laman nito? Nako, bawal ito. Marahil naranasan mo nang magpa-check ng iyong bagahe kung nakasakay ka na sa eroplano. Normal lamang ito para iwas iligal sa kargada at siyempre para sa kaligtasan ng bawat pasahero. Ngunit paano kung ang iyong bagahe ay ininspeksyon at sinira dahil ang laman daw nito ay kahina-hinala? Nako, alam mo bang labag sa batas yan? Ayon sa Section 221 ng Republic Act No. 10863 o ang Customs Modernization and Tariff Act. Walang karapatan at walang kapangyarihan ang mga kawani ng customs na manira ng gamit ng mga pasahero. Kinakailangang dumaan sa tamang proseso at dapat mayroong sapat na ebidensya at hindi lamang sa pamamagitan ng hinala o isang akusasyon. Kaya sa bisa ng RA 10863, pinahihintulutan nito na humingi ng danyos ang sinumang pasahero na masasangkot sa ganitong klaseng insidente, lalo kung nasira na ang kanyang bagahe at hindi napatunayang iligal ang laman nito. Kasama rin ang bara-barang pag-inspeksyon sa iyong gamit ng isang customs officer o kaya naman ay may nangyaring pang-aabuso sa kapangyarihan. Kaya para sa mga airport authorities, huwag tamang hinala. Dapat may sapat na ebidensya. Huwag yung basta-basta ka nalang maninira ng bagahe ng iba. Baka masabihan ka ng, nako, bawal ito. Pinoy Gising! Ayun. Yan ang gagawin ninyo pagka ang bagahe ninyo ay dinamage. At dinamage. Accidental damage. Dahil karapatin nyo yung i-safe keep yan. Tsaka mahirap na dahil nga nausod diba dati yung tanimbala. Oo. Kaya i-secure nyo. Kung kahit cling wrap, gamitin nyo. I-cling wrap ninyo yung mga bag ninyo. Nauso nga yun yung pagka-cling wrap sa mga airport. Naging negosyo din bigla tuloy. Anyway, sa ating showbiz, Gina Alahar inaming gumamit. Naging user po ng droga. Alamin natin ang detalye mula sa hindi at never mag-use. Yan. User lang. Yan. Nang guys. Period. Alamin natin ang detalye mula kay Anton. Mga latest na pinag-uusapan, mga latest na pinagchichismisan. Pinoy Gising! Showbiz Spotted! Ay, ito na! Ayun ang hanap ng mga boys! Yes! Ay, excuse me, ako Siyang hinahanap. Yes. You're being used pala. Yes. And I love it. Not abused, ha? Just used. Yes. Win-win solution. Win-win situation. Anyway, ayan. Ito na tayo sa ating balitang showbiz. Actually, nagulat ako dito sa pag-amin na ito ni Gina Alahar. Inamin niya kasi na talagang gumamit siya ng droga before. Nangyari daw itong pag-amin niya noong mid-20s daw siya. Yun. Usong-uso yan dati, Yes, ano to siya may pamilya na siya noon. May pamilya na siya noon. Mid-20s daw siya at ano tawag doon na ano siya ng kanyang kasamahan? Pressure. Hindi. Na impluwensyahan. That's the word. Na-impluwensyahan daw siya ng kanyang kasamahan dahil yun, tama. Dahil sabi niya gano'n, madalas nga yung kasagsagan ito ng kanyang ng kanyang career Kung kaya't ang dami-dami niyang proyekto na kinailangan niyang gising lagi.
Oo. Wala pa So, tayo nun sa programa. Wala pa tayo sa ere nun eh. Oo, Kaya hindi wala siya pa. nagising, Yes, no? oo. Sayang. Correct, oo. So yun ang nangyari lagi, ang nangyari sa kanya no, na nung maimpluwensyahan siya, medyo na-hook daw siya. Nung una daw, mga marijuana lamang, sabi niya gano'n, ang kanyang tinitira. Pero nung kalaunan daw, may mga dumating na mga bagong drugs at talagang sinubukan niya talaga lahat. Oo. So ito yan siguro di mo, may mga lumabas ng mga ecstasy. Oo, di ba yun yung chemical kasi? Yes, oo. Sama daw na effect. Ito yung party drugs, di ba? Oo. Yes. Ito yung nauso. Nabalita ito dati dito sa may dito sa may mga nagkaroon na kasi ng mga bar dito sa may labas ng Libis. Oo, dito sa may White Plains, sa likod ng White Plains. Ayan, na inireklamo ng mga homeowners kaya natanggal lahat yun eh. Yep. Doon na uso yun eh, yung party drugs na pagpapasok ka sa isang bar, ibibigyan kanila ng bote ng mineral water. Oo, bote ng mineral water ng mga 250 or 500 at nasa ilalim na noon nakadikit na yung party drugs. Yung sealed na para sa ilalim mismo. Yes, nandun na nakadikit yun. No? At iyon ay talagang nauso noon. So, ayon dito kay Jean Alahar, dumating daw sa point na pati shabu, talagang shabu siya. Oo, at na-hook daw talaga siya sa shabu. Kasi nga sobrang gising talaga siya. Ang grabe daw yung epekto sa kanya na ang dami niya nagagawang na proyekto kasi nga gising nga siya eh. Hindi siya inaantok. Kaya sabi niya talagang na-hook talaga siya. Umabot din daw ng mga 2 to 3 months 2 to 3 years. Ang tagal. Oo. Haba. Yes, 2 to 3 Buti years. na-survive ngayon kasi iba pagka na-hook, parang At saka straight to Correct. Tsaka may overdose din yan eh. Yes, oo. Siya, mga 2 to 3 years din daw siya na-hook sa droga. At sabi niya ganoon, nag-decide siya na tumigil kasi meron na siyang yung 72 hours siyang gising. May mga hallucination na siya. Masama yun. Oo, yun na, di ba? Yun yung mga hallucination, yung masama doon eh. Sabi nga ng doktor, mabuti nang magutom ka for 10 days kesa yung wala kang tulog ng 10 days. Yun. Kasi iba na yun eh. Oo. So wala, talagang dito na lumalabas yung mga hallucination na may mga naiisip na siyang, di ba ganun yun eh? Kapag ka nagkaroon ka ng hallucination sa drugs, may mga naiisip ka na hindi maganda eh. Doon dumarating yung mga point na may mga pinapatay na, di ba? May mga iba na. Kasi nga, nag-hallucinate ka na eh. Iba na yung pumapasok sa utak mo. At doon siya nag-decide na, stop ko na to, hindi na to ganda. Naapektuhan na rin daw yung kanyang pamilya. Tama. Kagaya ng sinasabi ng kanta. Yung kanta ngayon. Ayan, So, paano niya na conquer. get over yan? Wala siyang sinabi, pero sabi niya, nag-decide siya na ihinto nga kasi nga nagkakaroon na siya, naapektuhan na yung pamilya niya. Oo. At nagkakaroon na siya ng hallucination kasi gising siya ng 72 hours. Buti na sampal siya ng At buti sa kanya, at buti mismo siya mismo yung naka-realize na she has to stop. Oo. Kasi yung iba hindi eh. Correct, oo. Self naman talaga ang makaka-help. Totoo, no? Totoo yun. Kahit ikaw ay broken-hearted, kahit anong advice sa iyong gawin, walang mangyayari. It really you na ikaw lang talaga Di ba gaya ng sinasabi nila kahit sa sugal nga, di ba? Trending ang gambling. At the end of the day, ikaw pa rin ang magsasabi sa ibang tao na may problema ka at ang magsusolusyon nun, ikaw pa rin. Correct, ayan. So, yun ang nangyari sa kanya na naisip nga niya na na kailangan na niyang huminto kasi nga hindi na maganda ang nangyayari sa kanyang buhay. Ayun. At mula noon, talagang never na raw siyang gumamit ng kahit na anong bisyo. Hindi na siya nagkaroon ng kahit anong bisyo. Very good and congrats. Correct. Oo. Ngayon daw itutok na lang talaga siya sa trabaho niya at wala nang kahit na isang bisyo. Ayun. Yeah. That's good. Okay. Nakakagulat yung kanyang Revelation. Oo, revelation niya. At marami talaga yan nangyayari dati pa. Yep. Marami talagang ganun na hindi lamang na on air. Ito kasi inamin niya talaga. Di mo, yung isang karakas na katulad ni Gina Alahar, hindi mo akalain na maggaganon pala siya, no? Exactly. Puti din na-apekto. Kasi pagka naman naka-drugs ka, di ba, apektado yung memorization, yung concentration. Hindi nawala. Hindi nawala. Pero iba yung epekto. Yung iba naman, ang effect niya nararamdaman sa long term na. Yes. As they progress later on. Ayan. Okay. Anyway, yun naman aking balitaan showbiz at balik na sa inyo dalawa. Salamat, Tol! Thank
you, Sa Anson. counseling. Sa counseling at saka sa mga payo na marami kami napulot. Salamat din po sa mga nasa dagupan. Susunod na si Mama Liway. Liway-way, gaw-gaw ang bilhin. Siyempre, kasama ni Mama Liway sa dagupan, si Mama Susan. Kay Susan tayo! Sa dagupan! Oo, si Yadaw yan. Wag niyong kalimutan, ha? In punto, alas 5:01 na po na morning. Uuwi na si Gil John at si Daniel. Ikalawang oras. Congrats! Ingat! Ikalawang oras na Pinoy Gising. Susunod na. Ano nga? Uy, na-miss ko si paring Miner. Uy, kasamang bagong hagod, pare. Uy, bagong cup din yan. Ang ganda, bagong yan na maganda yung bagong cup pa rin. Yung Walang cup tatalo din, sa gupit. Eto na po, nagbabalik ako sa oras na 4 na minuto na. 4 minutes makalipas ang alas 5 na. Magandang Monday morning! Ahoy! Yay! Na-miss ko mapanginan. Wala ako noong Friday. Eto Monday na. pala ngayon. Oo, attendance check na tayo sa ating, medyo mababa ngayon. 12 million viewers. Okay lang, it's a Monday. Oo. May mga Monday sickness. Yeah. Parang si Angelo. Ay, sorry. Oy, wala. Mali. Wala pala. Magalang Uy, magba-birthday na ako siyang pagtripan. Ano ba ngayon? Oo. 11. Ah, 11 Birthday ngayon, niya sa magbabirth- Miyerkules. Sa Miyerkules. Pero Ikaw I ay think nakalibis na siya. Ikaw sa Sunday ka, diba? Wala, hindi. Hindi, Sige. Sunday ka. Bala ka. 16, kailan ba? Wala na. Nasabi ko na yung date. Papamunggo yan at saka galunggong sa Friday. Si Madam. Hinintay ko yung memo ni Madam eh. Hindi, dinig ko, katabi ko siya nung nag-order siya eh. Ayun! Doon! May order Kaya na alam pala. ko talaga sa Friday. Kasi natanong niya, nag-iba bang presyo? O ganun pa rin? Sabi ni Mama Tits, Nagmahal ang galunggong. nagmahal, di ba? Okay, afford mo yan, ikaw pa ba? Diyos Walang, ko. pagka hindi nakasuot ng black, walang pagkain. Guys, Memo, sa Black Friday. Black Friday daw, itim ba sa Friday? Black Friday. Pero puro blessing kasi sa Friday, naka-black ka, pero may libreng pagkain. Yan. Sa sweldo pa. Yun! Kaya mag-black tayo sa Friday. Pare, wag mo kalimutan gamot, ha? In passing Sige. na, congratulations sa lahat ng mga nanalo sa Mrs. Universe. Mrs. Universe Philippines. Ayan. Congratulations. Congratulations. Yan yung may mga wifey at may mga binakis na. Oo. Lalaban nyo sa Mrs. Universe 2025 na dito ulit gagawin sa Pilipinas. Wow. Kasi nagustuhan ng owner ng Mrs. Universe yung ginawa last year dito sa Pilipinas. Oo. Kaya ngayon dito ulit gagawin. Alam mo, malapit na maging beauty pageant capital of the world itong bansa parang, natin. Parang Sana, gano'n na diba? nga eh. Bukod sa Diba? mga Latina. Oh, yes. Correct, oo. Latina, Pilipina. Yeah, actually, syempre ako, madalas ako sa pageant eh. Yes. Sa pageant world ako eh. Oh, syempre. Diba? Minsan nga, nasali ka doon. Minsan nga, ikaw yung judge. Oo. Ngayon, tinatanong ko sila kung ano ba ang feeling na kapag ka nagre-represent sila ng Pilipinas sa international pageant. And lahat sila sinasabi na kapag ka may Pilipina, nagiging usap-usapan na, oh my, there's a candidate from the Philippines again. Okay. Ganon. May pressure May na ano pala. na. Ngayon sa Miss, hindi ko alam kung ano nangyari, sa Miss Universal Woman. Dalawa yung Anong pangalan? Miss Universal Woman. Okay. Dalawang Pilipinas doon. Dalawang candidate na Pinay. Yung isa, nirepresent ang Philippines. Yung isa, nirepresent ang Saudi yata o UAE, pero transgender. At nung ito preliminary pa lang, naghahakot na silang dalawa ng award. Pati yung transgender. Oo. Diba? Nakakatuwa lang, no? Yung transgender, sa preliminary, nakuha niya kagad ang Miss Photogenic agad. Ay, wow. Transgender, yun ha? Oo. Iba kasi ang aura at dating ang arrive ng mga Pilipina ngayon. Di ba? Mga Pinay eh. From dati kasi very conservative. Correct. Very shy. Oo. Ngayon, Actually, nagsimula yan talaga. Talagang aminin talaga, hindi man aminin, pero nagsimula talaga yan kay Venus Ra. Doon talaga yan nag-start. Sa kanya nag-start ang major na paldo ng Pilipinas. Oo, na lahat ng confidence. Yes, lahat ng mga beauty critics sa buong mundo talagang nagulat sa manikang manika. Lalo yung katawan. Diba? Yun yun. Ayun. Good morning sa mga mahilig sa pageant katulad ni Anto. Ay, nabatian pala tayo ngayon. Di pa tayo bumaba. Ito na ang attendance check natin ngayong morning. Unahin na natin si Mama Erna! Ang aga!
Kawawang Mama Erna, araw-araw na lang may maaga. Si Kuyang Romeo Aguda, ayun, good morning. Good morning. Familiar ang Romeo Aguda. Saan siya? Ayan, shout out daw sa mga taga Barangay La Mesa Ridge, Calamba, Laguna. Taga Laguna. Ayun, Aguda Magandang family. umaga. Nako, madalas ako dyan dati. Sa may Kasi may family friend ako dyan sa Calamba, Laguna sa LE Subdivision. May subdivision. Subdivision. Uy, familiar yung Aguda kasi may friend tayo na si Martin Aguda, yung security specialist siya. Ganyan. So, ako familiar ako sa hindi Aguda kundi Pagoda. Oo, yung Pagoda products. Ano Oh, yes. Akala ko yung gamit sa ano yun eh. Sa mga pagkukulot, gano'n. Yung Pagoda, akala ko yung nararamdaman niya araw-araw. Pwede rin. Nakita na kasi ang ibig sabihin ng Pagoda, hindi na products kundi pagod na eh. Kaya pagod Ayun. Si E.L. Adonna Upholstery, good morning. Good morning. Si E.L. Si E.L. Adonna, si Upholstery. Nagulat ata si Garnong Friday na may upholstery nakikinig sa atin eh. Paggawa naman ng couch. Talagang ang galing talaga pag ganyan, no? Malalaman mo matibay. Matibay. Correct. Exactly. Paggawa kaysa naman. doon sa binili Kaso mo na. layo sa J3. Ayun niya. Pero okay na yan. It's worth a dayo kung lalo na kung libre. Ay, malapit Pero yan. maganda pa business yan. Kaya kukontakin ko yan kasi malapit yan sa akin. Gentry Sa siya. kanya 13 malapit. ako, 13 diba? ka lang eh. Oo nga. Ay, mas malapit sa ano? Saan? 14. 14. Yung 13. Of course. Ito pa. Sa'yo galing yun. Wala akong masabi doon. Kinopya Ang ganda ko lang. ng banat mo, partner. Ay, si Papa JM Becuña. Papa JM, good morning. Oo, ito na mga dapat nyo sinasurvey. Number 1 radio news program. Watching in high daw, Boss Daryl na nagbabalik. Ganda daw ng gupit. Sabi sa inyo eh. Naman. Ang galing ng barbero ko, pinudpod, pati hairline. Miss Main, ganda. At wow, Queen of my heart, Madam Anton. Queen of my heart. Ay, ganun. Oo, iniisip ka niya, isa ka palang baraha. Akala ko ano eh. Tinik sa aking puso. Hindi, Queen of my heart niya. So, iniisip ni JM, sugal. Sugal sa'yo. Yes. Oo. Kailangan talaga akong sugalan. Ayan. Mama Elizabeth Kamaing ng Marikina. Hello Good po. morning, Mama Good morning. Elizabeth. Oh, we have a listener from Las Vegas. From Nevada. Federico Gamazon. Wow. Federico. Gamazon. Ay, Gamazon. Ayan, from Las Vegas, Nevada. Good morning, Papa Federico. Ayan, good morning. Gamazon. Social naman ito. Si Capredi, good morning. Capredi, ha? Hindi naman nagilar to, ha? Basta Capredi. Ayun. Capredi, good morning. Good morning. Kuyang Mike. Ayun. Kuyang Mike Montero, good morning din. Oy, Mike. Ano niyo po si Troy Montero. Montero. O yung tito ko, Michael Ibita, nakikinig. Good morning. Good morning, Tito. Hello, Tito Mike. I love you too. Ayan. Uy, muwa-muwa. Si Saturnino Lauay Senior. Ayan. Saturnino Lauay. Social. Good morning. Senior, not junior, but senior. Good morning. Feeling ko ano yan, kasi mga ganyang apelido, feeling ko mga taga Masbate, mga ganyan. Lauay. Ganun ang mga apelido doon sa amin, yung mga Lauay, mga buso-boso, mga ganon. O batol-batol, mga ganon ang mga apelido doon. Mga kakaibang apelido na sabi nila mga unique pero parang correct. Yung iba sinasabi hindi maganda pero unique na lang. Correct. Ayan, tayo. Papa Rene Abela ng Sauyo. Papa Hi, Rene. good morning. Good morning, Kuya Art. Rene. Eto na si Batman. Ay, wait lang. Bago ka mag-Batman. Bago daw mag-Batman. Nagpapabati si Mama Bet. Ay, Kasi oo. yung kanyang sister ba ito? Oo. Mama Ay, may sakit. Oo. Oo. Na-confine daw sa ospital. Sa Valenzuela Medical Center ngayon. Saan daw? Sa Valenzuela Medical Valenzuela. Center. Bunsong kapatid nila. Get well soon po. Kapatid ni na 24, no? Patrol Patrol 24. 24. Si Ni Kuyang June June. Samson at ni Mama Beth. Ayan. Pagaling po kayo. Si Ethel Wolda Babe Samson. Ayan. Pagaling po. Magaling po. Sana makakuha kayo ng kaligiyan sa amin, lalo na sa ingay namin. Yes. Ayun. Yun na may provide namin. Kasi sabi nga nila, diba, laughter is the best medicine. Yes. Ayan. Libre pa. O siya, ito na. Ulitin natin si Batman. Ayan na, aking nightmare. Unahin ko muna yung nice haircut. Ayan. Talaga naman. Ang kapal mo, Daryl. Number 1, morning show. Good morning sa umaga daw po. At sa tatlong kapitapitagan. Wow. At mga nirerespetong TV anchor. Salamat, Lalim naman yan. Daryl Larmain. Oy, salamat kasama kami. Good morning, Batman. Ay, tatlong araw, kapitapitagan eh. Ayan, ito na si Anton. Hindi Ayan. singer ang kamukha mo this week, kaya hindi ako nagpapila ng kanta. Baka action star. Hindi din.
Nasa kalinya mo ng trabaho itech. Talaga? Tawag niya sa'yo. Oo, yan. Manay. Ay! Si Manay Lolit Solid? Yes. Uy, kamamatay lang ni Manay Lolit, di ba? Oo. Alam mo si Manay, ano yan parang kapag binira ka niya, hindi mo siya seryosohin, parang ganon. Kasi nga yung kanyang, na parang very nanay. Yes. Di ba? Oo. Kaya parang kapag pinitik ka niya, feeling mo, pinipitik ka ng nanay mo. Parang ganon. Parang wake up call lang sa'yo. Yes. Mama love lang, mama love. Oo. Ayan. Good morning. Last two na, si Jerry Cornista. Cornista pala. Jerry Cornista. Oo, Mama Jerry. Good morning po. Tsaka si Mama Ella Derequito. Mama Ella, good morning. Ella, good morning. Salamat po sa pagising ang napakaaga on a Monday. Yes. Bangon-bangon, wakey-wakey. Good morning din po sa lahat na nakikinig sa 882 Metro and Mega Manila at ginagawang radyo kada ng mga TV sa DWIZ News TV at Aliw Channel 23. Sumasa inyo na naman. Sumasa inyo palagi. At sumatin lahat. Dalawang oras na po ng Pinoy Gising hanggang 6 a.m. Daryl Justin. Maid Barreto. Flying A. Anton. Pinoy Gising! Mga balitang gigising sa'yo sa Pinoy Gising Headlines. Narito na po muli ang ating mga headlines ngayong Monday morning. Bagyong Goryo, hindi inaasang tatama sa kalupaan kahit pumasok na sa par. Pinoy Gising! Senador Lacson, dismayado sa mga kapwa senador dahil sa nangyaring botohan tungkol sa VP Sara impeachment case. Pinoy Gising! Koreanong may Interpol Red Notice arestado sa Parañaque. Pinoy Gising! Balita naman sa ibayong dagat, Armenia at Azerbaijan lumagda ng peace treaty sa White House matapos ang 4 na dekada ng digmaan. Pinoy Gising! Sa sports, Pinay tennis sensation Alex Iyala bahagyang bumaba ang WTA ranking sa world number 68. Pinoy Gising! Sa ating Let's Prove It, totoo nga ba na ang galit na hindi na ilalabas ay magiging utot? Inisip! Parang tayo inisip, no? Iba yung utot ni Parang William. Parang dila. Pana. Iba yung utot niyo. Ang aga, excuse niyo po. Excuse me, mga kumakain. Pasensya na hukoy pasintabi. Hindi naisip ko. Magalit yan. Kakaiba yung amoy. Hindi inainabas eh. May galit niya. May gigil. Diba? Pero hindi yun yung LPI. Mali na naman. Ayun, totoo ba? Hindi. Ang galit na hindi na ilalabas ay magiging, tama naman na. Ulitin mo. Pasintabi mo. Kasi naman mag-iitago. Ilabas nyo, diba? Show your colors. Naman. Kasi ito na nga. Take 2. Totoo nga ba na ang galit na hindi na ilalabas ay nasa loob? Kasi hindi na ilabas. Di ba? So, nanatili sa loob. Di ba Pero kayo baho? Hindi na naman yung LP. Mali na naman kayong dalawa. Naka-stripes pa kayo pares. Ano ba naman yan? Sadya na si Juday ba? Ito na tama na. Totoo nga ba na ang galit na hindi na ilalabas ay maaaring magdulot ng psychosomatic illness? Ano yun? Alamin natin mamaya sa Let's Prove It. Pinoy Gising! Alam ko lang psycho eh. Oy, pinya ng Pilipinas ni-reject sa ibang bansa. Patunayan natin yan at kumpirmahin kung fact or fake. Pinoy Gising! At sa mga naglalaki ang ulo! Ang hindi lumabas na utot? Di ba ma-federate ko ng Las Vegas? Ay wow! Special! Diba? Sara Labate, binandera ang pagiging single! Pinoy Gising! Sa isa pang malaking ulo! Sa akin na lang yun. Namabalitang showbiz, Crystal Fulgar, sobrang nalungkot nang umuwi ng Pilipinas. Gisingin ang mga ugat, gisingin ang mga dugo. Kasama sina Daryl Justin at Larmaine Barreto sa Pinoy Gising! 17 minuto na po, 17 minutes makalipas ang alas 5 ng morning. Balik tayo sa detalye ng mga balita. Pinoy
Gising! Tiniyak ng Kamara na tatalima sila sakali mang hindi panigan ng Korte Suprema ang kanilang inihaing motion for reconsideration sa ruling nitong nagdedeklarang unconstitutional sa Articles of Impeachment ni Vice President Sara Duterte. Binigyang diin ni House Prosecution Panel spokesman Antonio Bucoy na walang magaganap na constitutional crisis sa gitna ng pagtataguyod ng mga mambabatas na magkaroon ng hustisya at accountability. Dagdag naman ni House Deputy Speaker Janet Garin, bagamat obligasyon nilang ituon ang pansin sa mga suliraning kinakaharap ng mga Pilipino, hindi nila hahayaang mawala ang accountability at anumang mga bagay na may kinalaman sa pampublikong interes. Nabatid na kamakailan lamang ay diniklara ng kataas-taasang hukuman na unconstitutional ang Articles of Impeachment na inihain laban sa Vice Presidente dahil sa paglabag nito sa one-year bar rule. Pinoy Gising! Samantala, iginiit ni dating Senate Minority Leader Aquilino Coco Pimentel na dapat ay motion to defer action on the original or amended motion ang naging pasya ng Senado sa nagdaang plenary session hinggil sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Aniya maaaring magamit ang pag-archive ng Senado sa Articles of Impeachment ni VP para maging moot and academic o irrelevant ang inapilang motion for reconsideration sa Supreme Court. Pakinggan natin ang pahayag ni dating Senate Minority Leader Coco Pimentel. Sana hindi ginagalaw yung situation on the ground. Walang galawan para pag-decide ng Supreme Court, yung factual situation parehas pa rin. E ano nangyari rito? Pwede nang sabihin na in-archive na po ng Senado ang impeachment case. Pwedeng ma-cite yun eh. Sino ang magbebenepisyo sa additional argumento na in-archive na po ng Senado yung impeachment case? Hence, pwede niyang i-argue na ito yung conclusion ng logic niya. Hence, moot and academic na po yan. Kinwestiyon din ng dating mambabatas ang mabilis na pagkilos ng Senado kahit na anya'y walang sinabi sa inilabas na ruling ng Korte na sila mismo ang kailangang kumilos sa sinasabing immediately executory na desisyon ng SC. Muli nating pakinggan si dating Senador Coco Pimentel. Sana wala na sana munang gumalaw kasi pag i-analyze mo yung decision, although sinabi ng decision this is immediately executory, inutusan ba niya ang Senado to do something? Walang utos doon eh. Walang diretsong utos sa Senado yun to do something. Masyado naman naging excited ang Senado to do something. Narinig po natin ang tinig ni former Senate Minority Leader Coco Pimentel sa panayam ng DWIZ. Pinoy Gising! Samantala, iginiit ng isang political analyst na hindi dapat gawing sandata ang impeachment laban sa sino mga opisyal ng pamahalaan. Ito ayon kay political analyst at UST Professor Froilan Calilong sa panayam ng DWIZ ay matapos tila pagbantaan ni House Speaker Martin Romualdez sa mga mahistrado ng Korte Suprema na posible ring sampahan ng impeachment case ang mga ito. Sinabi ni Professor Calilong na bagamat totoong nakasaad sa konstitusyon na impeachable official ang mga mahistrado, ang pahayag ni Speaker Romualdez ay posibleng magdudulot ng dangerous precedent o panganib. We don't want to look at impeachment as a retaliatory weapon. Kasi para bang ang lumalabas yung sa mga statement ni Speaker Romualdez is that parang tinitreaten niya yung mga magistrates natin na they can also be filed an impeachment. While it is true that they may be impeached, pagka ginamit natin ito sa kanila dahil nga sa nagkaroon sila ng ganitong decision, parang parang magkakaroon siya ng dangerous precedent. It will mean that every Supreme Court decision that displeases the Congress may risk becoming an impeachable offense. Samantala, naniniwala si Professor Calilong na sa ngayon ay mas kailangan ng Kongreso na ituon ng pansin sa paggawa ng mga batas na mapapakinabangan ng mga Pilipino. Siguro right now, what is more important is for the Senate to continue with what they need to do. Focus on establishing, legislating very meaningful deals in the Senate, both in the lower house and in the upper house. Let's veer away from too much political noise and let's focus on what truly matters right now to the lives and the conditions of the very Filipino.
Napakinggan po ninyo ang tinig ni political analyst at UST Professor Dr. Froilan Calilong sa panayam ng DWIZ. Pinoy Gising! Samantala, patuloy na tinututukan ng National Police Commission o NAPOLCOM ang kaso ng isang police major mula sa PNPA o sa Philippine National Police Academy na inireklamo ng sexual assault ng isang kadete. Ito yung nung nakaraang linggo. Tiniyak ito ng NAPOLCOM Vice President at Executive Officer Commissioner Ralph Calinisan sa gitna na rin ng tuloy-tuloy na pagbusisi ng Investigation and Monitoring Service Unit ng nasabing kaso. Ayon kay Commissioner Calinisan, nagtataka lamang siya kung bakit acts of lasciviousness lamang na bailable offense ang isinampalaban sa nasabing police major kaya't nakalaya ito. Dapat anyang maturuan ng leksyon ng naturang police major na hindi na rin aktibo sa serbisyo. Inihayag ni Commissioner Calinisan na hindi pa niya nakakausap ang biktima, subalit maaaring naimbestigahan na rin ito ng kanilang tanggapan. Siniguro ng opisyal na tututukan ng NAPOLCOM ang pagiging fit o nararapat na manatili sa police service ng mga opisyal bilang bahagi ng mga ikinakasang reforma sa PNPA, kabilang na rin ang recruitment at systematic changes sa pambansang pulisya. Pinoy Gising! Sa oras po natin na 24 minutos, 24 minutes makalipas ang alas 5 na morning! Yahoy! Uy, paring winner, tanggap muna tayo ng mga report. Mga natuklasang katiwalian at mga ghost flood control projects isisiwalat ni Senator Lacson sa isang privilege speech. Detalye mula ka Patrol 19, Celi Ortega Bueno. Inihanda na ni Senator Panfilo Lacson ang kanyang isasagawang privilege speech para isiwalat ang mga ghost flood control projects at iba pang mga modus operandi tulad ng substandards, ang mga ginamit na materyales at iba pang paraan para makakickback o kumita sa flood control projects. Ayon kay Senator Lacson, marami silang nakita ang kalokohan sa pagpatupad ng mga flood control projects na kinasasangkutan ng mga district engineers at mga kontratista. Tuloy-tuloyan niya ang kanilang verification dahil ayon ni Lacson na kailangan anya'y factual ang kanyang isisiwalat sa kanyang privilege speech. Pinapupuntahan niya mismo sa grupo para personal na makita ang mga questionable flood control projects. Ayon kay Senator Lacson, nagpasyaan niya siya na mag-privilege speech makaraang marami ng case studies ukol sa mga palpaka at pinagkakakitaan ng mga flood control projects. Hindi na niya may tuturing na isolated ang mga katiwalian at kalokohan sa loob ng flood control projects dahil nagpasya siya na ito na kahit nagpasya na nga siya na magsagawa ng privilege speech. Ito sa Patrol 19, Celi Ortega Bueno para sa impinametodong lakas sa DWIC. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinoy Gising! Tawag pa tayo ng isang patrol report. Philippine General Hospital o PGH, inanunsyo na nasa manageable na ang occupancy rate sa kanilang emergency room. Alamin natin ang detalye mula kay Patrol 5, Aya Yupanco. Inanunsyo ng Philippine General Hospital na manageable na ang occupancy rate sa kanilang emergency room. Ayon kay Dr. Gerardo Legaspi, Director ng PGH, nasa 98.97% pa rin ang hospital occupancy rate ng pagamutan habang nasa 199 ang pasyente sa emergency room nito. Nagpasalamat naman si Legaspi sa tulong ng Department of Health na nag-anonsyong handang tumanggap ng pasyente ang nasa 20 pang ospital sa Metro Manila na pag-aari ng gobyerno. Magugulitang nito lamang weekend, nag-anonsyo ang ilang ospital kabilang na ang PGH, Hospital ng Maynila at Pasay City General Hospital na naabot na nito ang full capacity dahil sa leptospirosis. Ito si Patrol number 5. Ayaw pa ako para sa implementado ng lakas. DWIC. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIC!
Patrol Report. Ngayon naman sa ating showbiz news, Sara Labati ibinandera ang pagiging single. Baka ano klaseng pagbabandera yan? Alamin natin mula kay Flying A, Anton. Mga latest na pinag-uusapan, mga latest na pinagchichismisan. Pinoy Gising Showbiz Spotted. Ay, ito na! Ayan na! Saan? Nasaan? Ay, ano yun sa Sara Labati, ha? Ang ganda-ganda, super ganda-ganda ako sa kanya talaga. Oo. Well, hindi naman siguro yan, hindi naman papatulan yan ni Richard Gutierrez, no? Exactly. Kung hindi yan maganda. Nakadalawa pa nga anak eh, di ba? Natatawa ko sa'yo kanina, sabi mo, yung Living Barbie to si Oo. si Sarah, Sarah pero Labati. yung pinalit kay Sarah, pangalan din Barbie. Correct, oo, si Barbie, ayan. Wala na nga balita sa kanilang dalawa eh. Oo. But anyway, going back kay Sara Labati, ibinandera nga nito ang kanyang pagiging single. Sa kanyang Paano? Paano binandera? Kasi doon sa kanilang sa kanyang social media app, ipinost niya yung picture yung video nilang dalawa ng kanyang kaibigan lalaki. Oo, feeling ko na syempre feeling ko bading yung lalaki. At nilip sync nila doon yung mga famous lines doon sa Sex and the City na we are the only virgin here. Oo. I single rather. Tama ba ako? Hindi virgin kasi Sex and the City. And then bigla sumabat naman ito nilipsing din naman nitong si Sarah yung Miranda, we are the only single here. I mean ganoon. Oo. Ngayon, nilagyan pa ito ni Sarah ng caption na single but ano yan? Single and happy though, sabi niya gano'n. Oo. So, binandera nga niya. So, itong mga itong mga komento naman ng mga netizen, nagtatanong kung kumusta na ba? Kasi nabalita noon di ba, na silang dalawa, na-ispatan silang dalawa na magkasama lagi. At jowa niya yung anak nitong si House Speaker Martin Romualdez, di ba? Si Ferdinand Marty Romualdez. Yes. Oo, pero nag-die down nga yung nasa yung balita kasi nga walang nakuwang sagot mula sa kanilang dalawa. Walang pagkumpirma at wala ring pagtanggi. Ayan, kundi itong dalawang ito ay biglang namatay yung naturang issue kaya ibinalik ito ng mga netizens sa kanilang dalawa. Dito kay Sarah rather munang i-post ito yung video na yon doon sa mga famous lines dito sa Sex and the City. Ayan. So hindi talaga natin alam kung nagkatuluyan ba pero ayon kay Sarah ha, parang ang sinabi niya noong nakaraan ay talagang wala muna siyang love life at magfo-focus muna siya sa pag-aalaga ng kanyang dalawang anak kay Richard Gutierrez. Ayan. At yun naman ang kailang pangako sa isa't isa na kahit na hindi na sila, kahit na wala na silang relasyon, ay mananatili sila at magiging mabuting magulang sila para sa kanilang dalawang anak. Co-parenting. Tama lang naman. Parent mode muna. Oo. Wala namang kinalaman yung mga bagets. Exactly. Correct, correct. Kaya lang minsan, di ba, sa mga lalo kapag ikaw ay nasa laylayan ng lipunan, kapag naghiwalay yung mga magulang, tapos nagkaroon na ng sarili-sariling pamilya, naiiwan talaga. Napapariwara talaga yung yung anak, yung love child nila. Love child tawag sa ganun Oo, kasi nga, syempre, ang priority nila at ang priority ng kanilang mga bagong kinakasama ay yung anak nila. Yes. So, kaya maraming ganon. Maraming naliligaw na landas kapag ka ganon. Yan. Kaya medyo kawawa naman. Anyway, sana nga ito kahit nahiwalay na sila, at magkaroon na sila ng sarili-sarili ng mga partner, sana nga ay matutukan pa rin nila yung kanilang mga love child. Ayan. Anyway, yun ang aking balitang showbiz at balik na sa inyo dalawa. Salamat, Ton! Thank you kay Ton sa ating showbiz news. Standby muna, Philippine Standard Time! Hi! Pinoy Gising na! Ay, baka malate! Gising Wait, na! 5:30 na! 5:30 Uy, na wait po. lang! Uy, hindi totoo po yung babala lang po natin yung anunsyo sa Facebook. Mga sa Facebook, no? Meron na naman. Na may DILG announcement daw today na walang pasok. Oy, fake news. Wala pong anunsyo
ang DILG sa kasalukuyan patungkol sa bagyo. Yan ay fake sa ating fact or fake. Yun yung fact. Ano kasi, no? Naging trending kasi yung walang pasok kapag may bagyo. Ultimong di pa nga pumapasok, meron na kagad nun. Yung DILG kasi ang inaabangan. Fake news po, may pasok today. 5:32 na po na morning. Magbabalik po ang Pinoy Gising! We're back sa oras po na 36 minutos makalipas ang alas 5 na morning. Uy, bago natin dakon ulit yung iba pa mga reports natin mula sa labas ng himpilan, may anunsyo kasi dito ang PhilHealth. Ilulunsad po ng PhilHealth ang kanilang outpatient cancer screening test sa ilalim ng bagong yakap o yaman ng kalusugan program simula August 14, 2025. Ito ay sa darating na Thursday. Inanunsyo ni PhilHealth Acting President at CEO Dr. Edwin Mercado ang naturang inisyatiba sa nationwide launch na programa sa Jose Reyes Memorial Medical Center, isa sa mga accredited cancer screening facilities sa ating bansa. Sa pamamagitan ng bagong benepisyo ng PhilHealth para sa outpatient screening, mas mapapalawak ang access ng bawat Pilipino sa maagang pagtuklas ng kanser. Layon ng programa na mabawasan ang bilang ng cancer-related death at ang pinansyal na pasanin ng naturang sakit sa maraming pamilyang Pilipino. Kabilang sa bagong benepisyo ng PhilHealth ang ilang essential screening procedures para sa breast, lung, liver at colorectal cancer tulad ng mammogram, breast ultrasound, low-dose chest CT scan at liver ultrasound. Para ma-avail ang benepisyong ito, kailangan lamang mag-register ang mga miyembro sa kanilang mapipiling PhilHealth Yakap Clinic. Pinoy Gising! Tawag naman tayo ng Metro Patrol. Pandi Municipal Police Station nagsagawa ng checkpoint o oplansita laban sa modified muffler sa bayan ng Pandi, Bulacan. Yan yung maiingay, ano? Alamin natin ang detalye mula kay Kuyang Louie Angeles. Yes, magandang umaga. Dahil sa kabi-kabilang mga reklamo hinggil sa may ingay na modified muffler ay nagsagawa ang Pandi Municipal Station sa ilalim ng direktibang serbisyo ni Police Colonel Manuel de Vera at nagsagawa point of lansita operation laban sa paggamit ng modified muffler mula Hulyo 4 hanggang Agosto 8, 2025 sa Pandi, Bulacan at alinsunod na rin sa gabay ni Police Colonel Angel Garciliano, Provincial Director ng Bulacan Police at layunin ng operasyon na ipatupad ang mga probisyon ng RA 8749 ay RA 4136, mga regulasyon ng LTO, Provincial Ordinance Number 026-2016 at mga ordinansa ng LGU laban sa paggamit ng modified muffler na nagdudulot ng labis na polusyon sa ingay sa nasabing bayan. Sa kabuuan ng operasyon, nakapagsagawa ng inspeksyon sa 340 motor vehicle at motorcycle. Nakapag-issue ng 256 traffic citation ticket at nakapag-impound ng 120 motorsiklo at nakakumpiska ng 224 improvised muffler. Mula rito sa Pandi, Bulacan, ito si Metro Patrol Louie Angeles para sa Imperial Metro de Lakas, DWIC, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinoy Gising! Ngayon naman po, ronda tayo sa probinsya. Naga City Police Office, prioridad ang kalusugan ng mga nagpapatrolyang pulis. Detalye mula kay Kuyang Melvin Machado. Sa gitna ng pagpapatupad ng police visibility ng Naga City Police Office sa lahat ng sulok ng lungsod, hindi naman nakakalimutan ng liderato ni Police Colonel Gilbert Fariñas o ICC Director ng Naga City Police Office na i-monitor ang kalusugan ng mga patrollers. Ang Naga City Medical Team ay nag-iikot upang tingnan ang mga nakapwestong pulis at kunan ng blood pressure lalo na kung mainit ang panahon. Nitong nakarang araw, pinangunahan ni Police Lieutenant Colonel Robert Capus, Deputy City Director for Administration, ang pamimigay naman ng mga energy drinks sa lahat ng nakapesong pulis sa iba't ibang sulok ng lungsod. Nais umanong tiyakin ng liderato ng Naga City PNP na sa pagpapatupad ng police visibility ay prioridad pa rin ang kalusugan ng bawat pulis ng Naga City Police Office. Ito ang Ronda Patrol, Melvin Machado para sa Impilang May Todong Lakas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Gising!
Punta ulit tayo sa probinsya. Paglabag sa PD 705 na sabat sa Santo Niño, Cagayan. Ano yan? Alamin natin ang detalye mula kay Kuyang Ronald Idol Domingo. Kuya Ronald! Isang lalaki ang naresto sa sinigawang anti-illegal logging operation ng Santo Niño Police Station sa pamuno ni Police Major Christian Jan Sambale, hepe at 4th Maneuver Force Platoon na pinamunuan ni Police Lieutenant Frederick Machas, platoon leader. Matapos maaktuhan, may illegal na pag-ingat ng kahoy. Kinilala ang suspect na si Aka Ido, 39 years old, residente ng nasabing bayan. Bayan sa investigasyon, nagsagawa ng intelligence monitoring ang mga operatiba ng makatanggap sila ng tawag mula sa isang concerned citizen hinggil sa umano'y illegal na pagtutruso sa kabundukan ng isang barangay. Agad na rumusponde ang mga pulis at nabutan ang suspect habang pinuputol ang 2 piraso ng sariwang Jimilina logs na may habang 8 talampakan na bawat isa at tinatayang aabot sa 122 board feet na may katumbas na halagang humigit kumulang 5,000 pesos. Ayon kay Police Major Sambale, ang matagumpay na operasyon ay bunga ng matatag na ugnayan sa pagitan ng pulisya at ng komunidad. Pinuri niya ang kanyang mga tauhan sa kanilang patuloy na kampanya laban sa illegal na gawain at binigyan din ang pagpapatuloy na mas pinaigting na pagpapatrolya sa mga liblib na barangay upang masugpo ang illegal logging sa kanilang nasasakupan. Ito ang Ronda Patrol, Ronald Idol Domingo, nag-uulat para simpilang may tunong lakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinoy Gising! Mula norte babatayan ng Laguna. Kapag programa yung halina at magtanim ng prutas at gulay ng DILG inilunsad sa barangay Masapang, Victoria, Laguna. Detalye mula kay Kuyang Arman Cambe. Ikinakatuparan kahapon ng barangay Masapang sa Victoria, Laguna ang programang hapag ng DILG. Halina't magtanim ng prutas at gulay sa kapaligiran kung saan may higit sa 500 fruit-bearing trees tulad ng giyabano, rambutan, mangga, santol at iba pa ang itinanim ng mga tao ng barangay sa panguna ni Chairman Isko Agonia. Katuwang ang mga BNS, BHW at mga miyembro ng sangguniang barangay. Ang tanggapan din ni Chairman Isko Agonia ay naglatag ng ordinansa na nagbabawal sa mga aso na gumala sa kalye na naging sanhi ng problema sa komunidad. Ang barangay Masapang kasamang barangay San Francisco at barangay San Roque ng Victoria, Laguna ang mga nangungunang barangay sa Calabarzon sa tema ng maayos na pagpapatubad ng mga ordinansa sa pamayanan. Arman Cambia mula Calabarzon, nagulat pa simpila may todong lakas, DWIZ nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinoy Gising! Samantala, Philippine Ports Authority ibinagpaliban ang taas singil sa Batangas Terminal Fee. That's good news, ha? Alamin natin ang detalye mula kay Kuyang Mariboy Isibido. Ipinagpaliban ng Philippine Ports Authority o PPA ang implementasyon ng dagdag singil sa passenger terminal fee sa Batangas Port matapos ang hiling ni Oriental Mindoro Governor Homerlito Bonsdolor. Ito ay kaugnay ng deklarasyon ng state of calamity sa probinsya bunsod ng malawakang pagbaha. Ayon kay PPA General Manager J. Daniel Santiago, personal siyang nakipag-ugnayan kay Governor Dolor at tiniyak na hindi mo na itutuloy ang taas singil upang hindi na madagdagan pa ang pasanin ng mga apektadong Mindoreño. Nauna nang nagain ang petisyon ng Batangas Port Operator na Asian Terminals Incorporated o ATI para itaas ang terminal fee mula 30 pesos hanggang 100 pesos. Git ni ATI Communications Officer Dominador Bustamante, malaking puhunan ang inilaan ng kumpanya para sa modernisasyon at pagpapahusay ng serbisyo sa pantalan. Gayunman, mariin ang pagtutol ng mga residente ng Mindoro at Romblon na nagsabing dagdag pahirap ito sa karaniwang mamamayan. Nagain na rin ng oposisyon ang pamahalang panlalawigan ng Romblon at ilang bayan laban sa naturang petisyon. Dagdag pa ni Santiago, natapos na mga public consultation kung saan naitala ang salubin ng iba't ibang sektor. Sa kasalukuyan sumasailalim na sa pagsusuri ng PPA ang petisyon ng ATI. Mula Occidental Mindoro, Mimaropa, Ronda Patrol Mariboy Isibido para sa Todong Lakas. DWIC, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinoy Gising! Salamat Kuyang Mariboy, i-message pa pala kita pero mula Occidental Mindoro, Panikdayan ng Norte. Bagaw LGU naglunsad ng serbisyo caravan para sa Barangay Agaman Norte. Nagbabalik si Kuyang Ronald Idol Domingo. Sa pangunguna ng local government unit ng Bagaw, matagumpay
na isinagawa ang serbisyo karaban sa barangay Agaman Norte kung saan nagbigay ng seguridad at suporta ang PNP Bagao sa ilalim ng pamumuno ni Police Lieutenant Colonel Noriel Lacangan, Officer in Charge. Ang nasabing aktibidad ay bahagi ng programang National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTF-ELCAC na naglalayong tugunan ang pangailangan ng mga mamamayan at pawiin ang mga ugat ng insurhensya sa pamamagitan ng pagbibigay ng iba't ibang serbisyo. Nakipagtulungan sa naturang programa ang iba't ibang ahensya ng pamalaan at sektor ng lipunan kabilang ang 204th Regional Mobile Force Platoon Battalion 2, 95th Infantry Battalion, Charlie Company, PA, BFP, KK-DAT, Shoot for Peace, Barangay Force Multipliers, mga health workers at mga advocacy groups. Ilan sa mga serbisyong pinagkaloob sa mga residente ay ang libreng medical at dental check-up, libreng tuli, libreng gupit, pamamahagi ng bigas, multivitamins at mga pangunahing gamot na nagbigay ng malaking tulong sa mga pamilya ng barangay. Nagpahayag ng taus-pusong pasalamat ang Bagao Police Station sa lahat ng stakeholders at ahensya na nakiisa upang matiyak ang tagumpay ng programa. Ito ang Ronda Patrol, Ronald Idol Domingo, nag-uulat pasimpilang may tudong lakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinoy Gising! Standby po muna, Philippine Standard Time! Hi! Pinoy Gising na! Very good, nakaubos ng report. Sa oras po, na alas 5:47 ng morning, magbabalik po ang Pinoy Wakey! Nagbabalik dito sa Pinoy Gising sa oras po na 9:00 minuto bago mag-6 in the morning. Yahoy! Uy, LPI partner, your favorite. Talaga ba? Ayan na, Umabot. Totoo nga ba na ang galit na hindi na ilalabas Ano? ay maaaring magdulot Yan. ng psychosomatic illness. Alright. Alamin natin kung yan ba, ano nga ba yan? Patunayan. Oo, alamin natin sa Let's Prove It. Ang hindi na ilalabas na galit ay hindi lang emosyonal na pasanin, kundi maaari ring magdulot ng pisikal na karamdaman. May mga nagsasabi na ang pagpigil sa galit ay maaaring magresulta sa psychosomatic illness. Pisikal na sintomas dulot ng emosyonal na stress. Totoo nga ba ito? Tara, let's prove it! Bago maniwala sa mga claim na yan, patunayan na yan sa Let's Prove It! Ayon kay Dr. John Sarno, ang chronic pain ay sanhi ng repressed emotions. Kapag hindi na iproseso ng maayos ang emosyonal na tensyon, nagiging pisikal na sakit ito tulad ng pananakit ng likod. Ayon kay Dr. Gabor Mate, ang hindi na ipapahayag na galit ay maaaring magdulot ng pisikal na karamdaman tulad ng autoimmune diseases at cancer. Ayon sa Journal of the American Heart Association na ang galit ay maaaring pansamantalang makaapekto sa blood vessel function na nagdudulot ng mataas na blood pressure at iba pang cardiovascular problems. Ang hindi na ilalabas na galit ay hindi lang emosyonal na issue, kundi may direktang epekto rin sa ating pisikal na kalusugan. Kapag patuloy itong pinipigil, maaaring magdulot ito ng sintomas na hindi agad nauugnay sa emosyon, gaya ng pananakit ng katawan o mga chronic illness. Kaya payo ng mga eksperto, makakatulong ang therapies tulad ng Cognitive Behavioral Therapy o CBT, mindfulness at deep breathing upang maiproseso at maipahayag ang galit sa malusog na paraan tungo sa mas balansing buhay at kabuang kagalingan. Pinoy Gising! Mga balitang dapat alam mo kahit sa labas ng bansa. DWIZ, balita sa ibang bansa. Matapos ang halos 4 na dekada, formal ng tinuldukan ng Armenia at Azerbaijan ng digmaan nito sa isa't isa. Pinangunahan ni US President Donald Trump ang paglagda ng peace treaty ni na Armenian Prime Minister Nikol Pashinyan at Azerbaijan President Ilham Aliyev sa loob ng White House sa Washington, D.C. Ilan sa napagkasunduan ng dalawang bansa ang paglatag ng isang humanitarian at trade corridor na pinangalan ng Trump Route for International Peace and Prosperity. Abay, credit na credit sa lolo mo, ha? Yun nga eh. Trump Route ba to? Trump Route. Trump Route. Matatanda ang sinakop ng Azerbaijan ng Armenian na exclave na Nagorno-Karabakh
noong 2023 dahilan ng malawakang paglikas ng mga Armenyano ng naturang lugar sa takot na sila'y usigin tulad ng nangyari noong Armenian Genocide noong unang digmaang pandaigdig. Pinoy Gising! Sa mundo ng palakasan, ang latest malalaman sa DWIZ Sports News. Pinay tennis sensation Alex Ayala bahagyang bumaba ang WTA ranking sa world number 68. Kung bakit? Alamin natin live mula kay Ian Articona. Good morning, Ian! Good morning, Daryl at Maine. Narito na ang latest sports update. Muling bumaba ang ranggo ng Filipina tennis sensation Alex Ayala matapos magtamo ng shoulder injury noong National Bank Open sa Canada. 3 pwesto ang kanyang ibinaba sa current Women's Tennis Association ranking mula sa world number 65 bago ang nasabing torneo. Hindi na inaasa maglalaro pa si Ayala sa Cincinnati Open dahil sa kanyang injury. Ngunit paghahandaan pa rin niya ang US Open sa New York simula August 24. Sa US Open rin nakilala ang tennis star matapos niyang mapanalunan ang Junior Grand Slam Championship nitong noong 2022. At yan ang aking sports news. Ian Articona, nagbabalik ng tama, naglilingkod ng tama. Pinoy Gising! Aber, ito na. Showbiz, partner! Ikaw na. Ayan na. Sa ating showbiz, Crystal Fulgar sobrang na-sad nang umuwi ng Pilipinas. Sad girl. Sad girl siya. Alamin natin kung bakit mula kay Anton. Mga latest na pinag-uusapan, mga latest na pinagchichismisan. Pinoy Gising! Showbiz Spotted! Ito na! Ay, ito, happy girl! Yes! Ayun o. Cute ko talaga tignan sa frame. Oo nga, ayan, Sana frame. Gawa ganun. Sana frame na lang kayo. Ayan. Hindi, di ba kakasal lang nito si Crystal Fulgar? Oo, di ba kakasal lang siya doon sa kanyang Koreano na husband na si Hasuyuk. Oh yes, si Hasuyuk. Yes, Hasuyuk. Ayan, kumakayos ka, alam mo. Hindi ka ba nainggit? Sila kinasal na. Kayo kailan? Ano tayo? Nag-iipon pa ako eh. Ay! Nag-iipon! Bakit ikaw yung nag-iipon? Ito na nga may budget. Nag-iipon. Iniipon mo yung mga binibigay ko rin sa'yo. At least parang yung baliktaya. Anyway, ito na nga. So, dumating nga ng Pilipinas ulit ito. Ay, di ba, nung kinasal sila, nagpunta na sila ng Korea. Doon, bumili ng apartment, di ba? Nasabi nga ni tuwan-tuwa daw siya kasi first time niya tumira sa isang condo, talaga nagustuhan niya. Di ba? Ngayon, umuwi siya ng Pilipinas. At talagang sobrang lungkot daw talaga ang kanyang naramdaman. Noon daw, kapag umuwi siya ng Pilipinas, ay sobra siyang na-excite kasi nga meron siyang madadatnan niya ang kanyang dogs at yung kanyang kama na very comfortable place para sa kanya. Pero ngayon daw, nung ikasal silang dalawa ng kanyang mister na si Hasuyok, ay nag-iba na ang kanyang definition ng tinatawag na home. Dahil sabi niya gano'n, my husband is my home. Sabi niya gano'n. Now, nakakatuwa naman, no? Oo, lalo sa, di ba iglesia siya? Ganda-ganda ang sarili mo, no? Sabi mo pa nita, may pagkano-gano pa siya. Nakikita ko kasi yung pimple ko, ang sakit! Ayan. Oo nga, kita-kita yung pimple. Hindi ko na makita sa yung pimple niya. GCSS? Pero iglesia siya, di ba? Iglesia. Parang kasama yata sa turo sa kanila na nakapag-asawa kailangan mag-convert. Priority talaga ang asawa. Yes. May ganong linya doon na asama si Bamba? May si Bamba mo. Si Bamba mga babae, magpasakop kayo sa inyong mga asawa. Parang gano'n. Which is in the Bible din naman. Talaga naman dapat. Yes. Ay, maganda pa na. Oo, so yun nga. So, mula daw nung kaya nung umuwi siya dito, also may excitement pa rin naman daw, pero hindi raw katulad ng dati kasi nga, ang home nga raw niya ngayon ay ang kanyang mister. At kinailangan niyang umuwi ng Pilipinas dahil tourist visa lamang siya. Oo. So wala pa siyang spouse visa. So sabi niya gano'n, sobrang hirap daw parang kumuha ng spouse visa at dito niya lamang, dami requirements at dito lamang niya pwedeng gawin sa Pilipinas. Kaya nandito siya ngayon, ayun ang kanyang agenda pag uwi niya ng Pilipinas. Kung ang asikasuhin ang mga requirements para makakuha siya ng spouse visa. Okay. So yun ang balitang showbiz at balik na sa inyo lahat. Salamat.
tandaan na babae, magpasakop sa iyong future na asawa. Yes. Yan, noted ha? Ayan. Yes, Father. Ay, thank you. Amen. So, ito po ang ating patamang quote for today. Kahit hindi mo pa alam, o hindi, alam niyo naman ang future niyo, kahit hindi mo pa alam ang lahat, pwede ka nang magsimula. Ay, pwede na. Simula yan, tingnan mo. Sinisimulan na tayong pag-extrahin. Mag-extra na po. Yan na po ang kalipunan ng mga balita itinambok sa Pinoy Gising. Kami po niyo nakasama, Darryl Justin. Maine Barreto. Ian Artigona. Flying Anton. Nagbabalita ng tama. Nagilingkod tama. Susunod na, Pasada Balita kasama sila Kuyang Johnny Bañez at Drew Drew Nasino. Nasino. Alas 6 na, ingat! Pasada Balita, susunod na.